Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-14 na kabanata ng Mateo. Basahin natin. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Nang panahong yon, nabalitaan ni Herodes sa pinuno ng Galilea ang tungkol kay Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Siya'y si Juan na tagapagbautismo. Muli siyang nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala." Ipinahuli niya noon si Juan at ipinabilanggo, dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias, na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tamang magsama sila ni Herodias. Gusto sanang ipapatay ni Herodes si Juan, pero natakot siya sa mga Hudyo dahil itinuturing nilang propeta si Juan. Ang layunin ng propeta ay ibigay ang salita ng Diyos, ituwid ang maling pamumuhay, at ipaalam ang kalooban ng Diyos Ama. Makikita natin dito ang buong tapang na pagbabatikos ni Juan kay Herodes, kahit na siya ay isang makapangyarihang tao. At dahil dito, si Juan ay napabilanggo. Ituloy natin ang pagbabasa. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw para sa mga bisita ang dalagang anak ni Herodias, na ikinatuwa naman ni Herodes. Kaya isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga, "Gusto ko pong ibigay niyo sa akin ang ulo ni Juan na nakalagay sa isang bandehado." Nalungkot ang hari sa kahilingang yon. Pero dahil sa pangako niyang narinig mismo ng mga bisita, iniutos niya na gawin ang kahilingan ng dalaga. Kaya pinugutan ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay ang ulo niya sa isang bandehado at dinala sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Ang bangkay ni Juan ay kinuha ng kanyang mga tagasunod at inilibing. At ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Nakakalungkot ang kinahinatnan ni Juan na tagapagbautismo. Ngunit hindi ito kaiba sa mga nararanasan ng mga katulad niyang propeta. Hindi siya natatakot kung ano ang maaaring gawin sa kanya ng tao. Ang kanyang kinatatakutan ay ang Diyos Ama. Mas mahalaga kay Juan ang pagbatikos sa kasalanan at ituro ang tama sa mga tao sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ano ang kabayaran ng pamumuhay ng matuwid? Kung tayo ay magmamahal sa kapwa, di ba kalaunan na tayo ay pagsasamantalahan? Kung tayo ay mapagpatawad, tayo naman ay aabusuhin. Kung tayo ay marunong tumulong at magbigay, di mauubos ang taong hihingi ng tulong at alay sa atin. Kung tayo ay mabuting kaibigan, gagamitin tayo ng iba para sa kanilang kapakanan. Kung tayo ay namamahagi ng salita ng Diyos, tayo ay iinsultuhin at uusigin. Katulad ng napag-aralan natin, si Jesus ay nagsilbi sa lahat. At tayong mga tagasunod niya ay dapat ding magsilbi sa lahat. Ito ang kabayaran ng pagsunod kay Jesus. Totoong makitid at mahirap
ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Aaminin ko sa iyo, kapatid, na mahirap ang buhay Kristiyano ngayon. Kung tayo ay nasa iisang landas, iisa lang ang hirap na ating nararanasan. Iisa din ang mga pagsubok at panunukso na ating pinagdaraanan. Dito ko naintindihan kung bakit nating makisalamuha sa simbahan. Magtulungan tayo. Itaguyod natin ang ating mga kapatid. Suportahan natin ang mga nawawalan ng loob at pagtibayin natin ang pananampalataya ng bawat isa. Basahin natin. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Nang mabalitaan iyon ni Jesus, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang tahimik na lugar. Nang malaman ng mga tao mula sa iba't ibang bayan na nakaalis na si Jesus, lumakad sila patungo sa lugar na pupuntahan niya. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Nang gumagabi na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Nasa ilang na lugar po tayo at dumidilim na. Paaalisin niyo pa po ba ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon at nang makabili ng pagkain nila?" Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi na nila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila." Sumagot sila, "Mayroon lang po tayong 5 tinapay at 2 isda." Ituloy natin ang pagbabasa. "Dalhin ninyo ang mga ito sa akin," ang sabi ni Jesus. Inutusan niya ang mga tao na maupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya. At ibinigay naman nila ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga 5,000, maliban pa sa mga babae at mga bata. Sa 5 kabanata, tinuro ni Jesus na huwag tayong mag-alala sa ating mga pangangailangan. Alam ito ng Diyos at tayo ay mahalaga sa Kanya. At dito, kahit nakulang ang bilang ng tinapay at isda, nagdasal si Jesus sa Diyos Ama at nagkaroon ng sapat na makakain ang lahat ng nakikinig sa Kanya. Sa ating nabasa, pagkatapos makakain ng lahat, may pasobra pa sa pagkain. Huwag nating isipin na ang biyaya ng Diyos Ama ay may limitasyon o hangganan. Lahat ng ito ay malugod niyang ibibigay sa atin ayon sa kanyang kalooban. Ang sa atin ay maniwala kay Jesus, sumunod sa kanyang mga kautusan, at mamuhay sa kanyang katwiran. Sa buhay Kristiyano ngayon, lumapit tayo sa Diyos Ama, hindi lang sa panahon ng biyaya, sa pagdating ng mga pagsubok, paghihirap, ang ilan sa atin ay nadadapa. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa lahat ng panahon, kasaganahan man o kakulangan. Basahin natin. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya
at pinauna sa kabila ng lawa, habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Ituloy natin ang pagbabasa. Pero agad na nagsalita si Jesus. Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ako riyan at maglalakad din ako sa tubig. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, Kay liit ng pananampalataya mo, ba't ka nag-alinlangan? Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, Talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Kung tatanungin ko ang aking sarili, meron kaya akong pananampalataya na maglakad sa tubig katulad ni Pedro? Kailangan nating aminin na ang ating pananampalataya ay sadyang napakaliit. Kahit ano pa ang iniisip natin tungkol sa ating sarili. Isipin natin na kahit na nakikita niya si Jesus, kahit naririnig niya si Jesus, nabasa natin na nagsimula siyang lumubog sa tubig kalaunan. Ganoon din ang buhay Kristiyano ngayon. Ang buhay natin ay nakakaranas ng malalakas na hangin, mga dagok ng buhay, mga pagsubok at mga panunukso ng mundo. Kailangan nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Ito ang paraan para makaiwas tayo sa kasalanan. Tingnan natin ang ating pagmamataas. Napakadali para sa atin na ipilit kung ano ang gusto natin sa ibang tao. Tingnan natin ang ating kayamanan. Gaano ba ang pagbibigay natin kumpara sa paggastos ng ating mga kagustuhan? Tingnan natin ang ating pagpapatawad. Madali ba tayong magpalampas ng mga bagay na nakasaling sa atin? Kaya tayo nagkakasala kasi mas ginugusto nating sundin ang ating sarili para sa sariling kapakanan, kaysa sa pagmamahal at pagsisilbi sa ating kapwa. Dito tayo laging nadadapa dahil ang puso natin ay sadyang marupok. Ako, kapatid, ay isang makasalanan. At alam kong ang tanging pag-asa ko bilang isang makasalanan ay ang pagtitiwala kay Jesus. Kung hindi dahil kay Jesus, ako ay nalunod na sa lawa at tatangis na lamang sa impyerno. Napakadami at napakalalim ng aking mga kasalanan. Ngunit lahat ng ito ay pinagbayaran na ni Jesus. Nang sa ganoon ay maipakita sa buong mundo ang dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin.
Ikaw kapatid, lumapit ka na ba kay Jesus? Nag-aantay siya sa iyo. Ngayong nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, tinatawag ka na niya. Aminin natin ang totoong kalagayan ng ating buhay. Mangumpisal tayo at talikuran ang ating mga kasalanan. Si Jesus lamang ang ating bukod-tanging pag-asa. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Nang makatawid sila ng lawa, dumaong sila sa bayan ng Genesaret. Nakilala ng mga taga roon si Jesus at ipinamalita nila sa mga karatig lugar na naroon siya. Kaya dinala ng mga tao kay Jesus ang mga may sakit sa kanila. Nakiusap sila kay Jesus na kung maaari ay pahipuin niya ang mga may sakit kahit man lang sa laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng nakahipo ay gumaling. Kilalang kilala na si Jesus na nagpapagaling sa lahat ng tao. Kaya naman nang mabalitaan ng mga tao na andun siya sa Genesaret, nagpuntahan lahat ang mga may sakit para mapagaling. Hindi tumitigil ang pagpapagaling ni Jesus bilang pagsisilbi niya sa mga pangangailangan ng lahat ng tao. Ito ang nagpapakita ng halimbawa para sa atin kung paano natin dapat mahalin ang ating kapwa. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 14 na kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.